nakakita ka ng ganito, naaalala mo pa ba na dati ito lang ang lagayan ng tubig ninyo? Tunay nga na hindi mo na kailangan ng water dispenser o yelo dahil kapag mayroon kang ganito nung panahong una, napakalamig at napakasarap na ng tubig na iinumin mo. Hello mga bishi! Masarap tanawin ang nakaraan, puno ito ng masayang alaala na bitbit natin sa kung saan man tayo magpunta. At kung mayroon man akong naaalala, ito yung banga na dati naming tubigan na sa ngayon nga ay amin ang napabayaan. Pero kahit ganun pa man, ngayong araw ay susubukan nga natin itong ayusin. Titignan nga natin kung pwede pa natin itong mapakinabangan. Alam nyo ba mga bishi na itong banga na hawak ko ay 50 taong gulang na? Opo, tama ang pagkakarinig nyo. 50 years old na itong banga na hawak ko. Pero kung titignan nyo, napakatibay pa niya. At grabe kid talaga ang bigat niya. Sobrang bigat niya mga bishi. Kaya ko nga ito biglang naalala dahil nung ako ay naglalakad papunta sa bahay ng aking tiyahin, nakita ko ito sa gilid ng kanilang bahay. Tinanong ko nga siya kung yari pa ba dahil nga nakatambak na doon sa gilid ng bahay nila. Sabi nga ng aking tita na nagngangalang si Valeria Ragasa, hindi na nga daw niya ito ginagamit dahil yung pinakang gripo niya ay nag-stuck na, hindi na daw mapihit. Bukod pa doon, wala na siyang tagaigib ng tubig dahil yung kanyang asawa ay may sakit na. Siyempre, nauso na nga din yung ref, tapos may mga yelo na, kaya naman nakalimutan at naisantabi niya na itong banga na dati-rate ay napakahalaga sa amin. Ito nga ang nagsisilbi naming water dispenser dahil nga ang tubig dito mga bishi ay sobrang lamig naman talaga. Kapag may ganito kang kagamitan nung panahong una, masasabi mo na ang iyong pamumuhay ay tama lang, sapat lang, payak kumbaga. Ang ganitong uri nga ng banga ay talaga namang kinabibili ba ng marami dahil sa pambihira at natural na paraan nito kung papaano mapalamig ang ating mga inumin noon. Tandang-tanda ko nga mga bishi na ang mga ganitong banga ay hindi nililinisan yung loob. Kahit pa mayroon siyang mga lumot, hinahayaan lang yon. Dahil ito nga yung nakakatulong para mas mapalamig yung tubig. Hindi ko nga din maintindihan bakit kapag dito ako nagakuha ng tubig inumin, masarap yung tubig mga bishi. Bukod sa malamig, masarap talaga siya. Parang malinamnam ba? Hanga din naman talaga ako sa banga na ito dahil alam mo yun, sobrang tibay niya mga bishi. Wala gid siyang bita. Yung parang puti na yan, parang tar-tar na siya dahil siguro sa sobrang kalumaan na, pero hindi siya tapal mga bishi. Habang nililinisan nga namin ito ni Tintin, umaasa kami na mapapakinabangan pa ito. Pero sa tingin ko daw hindi na dahil nga yung kanyang pinakang gripo sobrang naigistak na. Sabi ko nga kay Tintin, lagyan niya ng tubig, tignan natin kung lalamig. At eto nga, inabutan na kami ng dilim. Sakto naman, dumating na ang aking tatay. Sabi ko sa kanya, hindi ko mapihit itong gripo. Kaya naman sinubukan naming isprayan nung pangtanggal ng kalawa. Dahil nga nung binidyohan ko ito ay kinabukasan eleksyon, kaya naman hindi ko agad naasikaso. Yun pala, pinakailaman na ng tatay ko, kaya napunggal na yung pinakang gripo. Stress talaga ako mga bishi nung sinabi sa akin ni Sayo na napunggal daw yung gripo ng aking banga. Sabi pa ng aking anak, "Hay, naputol, paano pa i-vlog ni nanay yan?" Pero hayain na lang anong panggawin, naputol na, 'di ba? Pero kahit putol na siya, sinubukan pa rin talaga namin ni Tintin na kuting-tingin itong pinakang gripo. Sinundot-sundot namin, baka naman kasi makaya pa sa hilot, ganun. Kaso hindi na talaga siya mga bishi. Kapag pinukpok namin siya, baka naman mapunggal siya ng tuluyan, 'di ba? Sobrang sayang. Kung sana ay maaari pa rin gamitin ang ganitong klase ng lagayan ng tubig hanggang sa ngayon. Kaya lang ay talagang unti-unti na rin itong nauubos, nasira at hindi na nabibigyan pa ng halaga dahil sa mayroon ng mas madali at mas mabilis na gamit na maaari nating gamitin. Ganun pa man, marami pa rin ang natutuwa at ako ay nagpapasalamat na nakaranas akong makagamit ng ganitong uri ng inuman noon. Marahil ay madalang na tayong makagamit o makakita ng ganitong mga klase ng mga lumang gamit. Ngunit kahit papaano ay mayroon pa rin namang iilan na naisalba ang kanilang mga lumang banga katulad namin. Tunay nga na walang permanenteng bagay sa mundong ibabaw. Ngunit ang mga alaala, ang saya at ang karanasang nakuha mo mula sa maraming mga bagay ay talaga namang mananatili sa iyong puso at isipan kailanman. Napakadami ko ngang sinasabi pero alam niyo ba mga bishi na ang butas sa banga nito ay sobrang liit lang. Nung amin na nga itong nilinisan, ganito na ang loob ng banga nitong aming tubigan. Sabi nga ng aking tita, yung mga tinitinda daw na banga ngayon ay sobrang rupok na. Pero itong banga nga na ito kahit 50 years old na ay napakatibay pa. Tingnan nyo naman,
makikintab din niya. Kahit nga nasira yung pinakang gripo niya, siguro pwede pa naman itong ipagawa. At panigurado maraming magko-comment dito na ibenta ko na ito kay Boss Toyo. Dahil nga yung nakaraang kong vlog tungkol sa planchang diuling, ang daming comment, ibenta ko na daw yun kay Boss Toyo. Pero hindi, Bishi, wala kaming balak ibenta ito dahil itong mga ganitong bagay ay talaga namang maraming experience ang naibigay sa amin. At eto nga, pinakita ko sa aking anak. Para naman kahit hindi niya na-experience magamit ito, ang mahalaga nakita mismo ng kanyang mga mata itong mga ganitong klasing bagay na hindi na makikita kahit saan pa. Maliban na lang kung pupunta ka sa mga museum, ganun. Kung nagustuhan mo nga ang aking video, paki-follow, like, and share naman ito. Ikaw, anong experience mo sa paggamit ng ganitong tubigan? Ikwento mo sa comment section. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!